Hello, my beautiful soul. So, ayan, pasensya na po dun sa mga naghintay sa akin ng matagal 'no, during my grounding. Ayan, so na-appreciate ko po lahat ng mga messages ninyo, may mga nag-PM, may mga nag-aalala na pala, so pasensya na 'no. And ngayon meron tayong, request. So, noon pa ito nire-request pero hindi ko na ginawa ng reading. So, may nagre-request kasi about sa Katniel, ayan. So, pero hindi ko na siya ginawa ng ano, nung nag-live kasi ako sa TikTok. So, ang daming nagtatanong or ang daming nagre-request about Katniel, pero ang sabi ko kasi, um, malabo na sila magkabalikan. Kaya hindi ko na ginawa ng reading kasi sinilip ko na noon, kaso hindi ko siya nagawa ng video, kaya hindi ko na inulit. So, hindi ko na kasi puwedeng ulitin 'yun, ayan. So, ngayon request naman about cat din. So, sige pagbigyan natin 'yun dahil matagal naman akong nawala. So, pagbigyan natin ng request, ayan, about Catherine and Alden, ayan. So, tingnan natin ano bang meron dito sa dalawang ito. About kay Catherine and Alden. Kasi 'di ba parang sumasabog ang social media tungkol sa dalawang 'to ngayon, lalo na nung nag-birthday si Catherine. So, Aries pala siya. And si Alden naman ay Capricorn. Although magkasundo naman ang mga Aries and Capricorn, 'no? Kahit pa sabihin nating fire and earth sila. So, not aware lang sa moon and other placement nitong dalawang 'to, lalo na sa Venus sign. Kasi maaaring compatible sila sa kanilang Venus sign. Ayun, so tingnan natin. Kay Alden Richards and Catherine Bernardo. First card, Seven of Swords. So talagang fresh na fresh, galing na galing sa isang betrayal na relationship, and the Ten of Cups. We also have here the Hanged Cat and the World. The Five of Cups. King of Wands. Four of Swords. And the Ace of Cups. Okay, so bottom card natin, Seven of Pentacles. Oh, willing to wait. Pero alam nyo, hindi pa siya mangyayari agad-agad, no? Kasi syempre alam naman natin, in the process pa ng ano si Kat, kumbaga iniinda pa rin niya kahit sabihin natin na matagal na siyang nagtiis or nagmo-move on na siya sa tinagal-tagal na paulit-ulit na nangyari na betrayal, no? So, pero nasasaktan pa rin siya and totally not ready to commit. Pero with this Ace of Cups natin dito, malaki ang potential. Malaki ang posibilidad na parang sinasabi kasi ni Kat dito na not ready pa siya, hindi pa siya ready, and may willing maghintay. Ayan. Willing maghintay. Tingnan natin. Pero with the Ten of Cups kasi, syempre 'di ba, may maraming mga relationship na galing sa long relationship tapos eventually after ilang months biglang nagpapakasal. Kasi nahanap na nila yung katapat nila, eh. Nahanap nila yung talagang na-feel nila yung alam niyo yun, yung na-feel nila yung talagang fulfillment.
So, tingnan natin. Kasi parang willing to wait si Alden. Willing to wait. Kasi ang tagal, 'di ba? So, mas inuna niya yung ano eh, career niya talaga eh. So, marami siyang pinalampas na opportunity about love. Kasi hindi niya priority. Dahil nga Capricorn to eh. Capricorn to si Alden. So, hindi niya priority ang love life. Noon. So, sayang no? Sayang talaga. And we have here the sweet and dull magnet. Binoculars, light bulb. Target. Uy. Isa pa. Lock. So, yung bottom card is medication. Ayun na nga. Kasi, not totally ano pa si ano eh. Si Kat eh. Parang medyo nadala din siya sa mga nangyari or ayaw niya nang maulit. So, kumbaga nagpapakaano na 'tong sikat ngayon eh. Ayaw na niya magmukha siyang ano, kawawa. Ayan. Naninigurado na 'to ngayon. Kaya mukhang tawag dito, kakaliskisan niya ng mabuti 'to si Alden. Kasi may mga nagsasabi na hindi totoo. Maraming tsismis about kay Alden na hindi siya totoo or maaaring promotion lang etong mga pinapakita niyang sweetness. Kasi expert 'to si Alden sa sa pagpapakilig, ayan, sa mga sweet, very sweet 'tong taong 'to. Pero ang lakas ng magnetico ayan with this magnet and target. Talagang attracted si Alden kay Kat noon pa man kahit doon pa lang sa ano nila, sa movie nila, may something na talaga. Malakas na ang magnetic pull na nararamdaman nito kay Kat. Pero dahil nga in a relationship pa siya noon, nirespeto yon ni Alden. Ayan, kumbaga hanggang masid-masid lang siya, tingin-tingin. Ayan, kasi alam niya nakalock pa si Kat kay DJ. So, ngayon dahil nga ano na siya, malaya na siya. So, talagang gumawa na siya ng move or nagparamdam na. Ayan, nagparamdam na 'to si Alden. And sinasabi niya nga dito na willing siya maghintay. Ayan, willing siya maghintay kahit gaano pa katagal 'to. Ayan, kung kailan magiging ready si Kat, ready siya maghintay. 'Yun ang nakikita kong ano dito, energy about them. So, iko-confirm kuha lang ako ng mga confirmation cards natin. Kuha ko ng cards para kay Kat. Kasi malakas din ang ano na pwedeng sila na ang endgame. Sila ang endgame with this 10 of cups. Ayan. Kasi it's about a family. Kay Kat, another 7 of swords. So, parang ang dalang-dala siya eh. Dalang-dala si Kat sa mga pinagdaanan niyang betrayal, pagiging deceptive ni ayan, ng ex niya. Dalang-dala siya doon. Ayan. So, ayun na nga, defensive pa siya. Not totally ready. So, kaya kung may mangyayari man na relationship sa kanila, medyo matatagalan 'to. Pero willing to wait naman yung isa, kaya ayan. So, tingnan naman natin kay Alden. Kuha ko ng 3 cards kay Alden.
We have the tower. Oh, kasi marami siyang pinagdaanan din na tower moment, si Alden. Maraming pinagdaanan 'tong mabibigat. Ayan. So, we have here, ang tagal yan, no? Ang tagal. Tagal niya single. And, ngayon kasi is nasa, na siya point na siya na parang ready na siya mag-settle down with someone else. Ang tagal niya naging single, independent, ayan. And a breadwinner. Marami siyang pinagdaanan na mabibigat, na pagsubok sa buhay. And ayun, talagang nasa na siya, parang napag-isip-isip niya na, ready na siyang mag-commit with someone ngayon. Ayan, pero dahil nga si Kat ay galing sa isang breakup, matagal tong relationship na 'to, hindi biro ang 11 years. Ayan, kaya maghihintay siya kung kailan magiging ready si Kat. 'Yun ang nakikita ko dito. And parang reassurance na rin. Kahit maraming tao ang sinasabi na hindi totoo, kasi with this doll, parang sinasabi na hindi totoo yung pinapakita ni Alden na sweetness. Pero may something talaga malalim 'to, 'no? Nakikita ko dito noon pa man, attracted na siya kay Kat, lalo na nung nila, yung Hello, Love, Goodbye na na movie. So, hindi lang siya for promotion, hindi lang siya para magpakilig or So, may something na rin talaga about them, pero nagiging pa kumbaga malalim na yung friendship. Kumbaga nandun pa sila sa friendship, pero ayaw nilang madaliin. Yun, ayaw nilang madaliin hanggang for lang muna sila ngayon, pakikipagkaibigan, yun. Pero sinasabi ko nga dito na willing to wait si Alden. Ayun, willing to wait siya. And tingnan nga natin dito, message ng archangels. So, hihintayin niya si Kat kung kailan siya magiging ready na pumasok ulit sa isang relationship. And malaki na agad ang advantage ni Alden doon. So we have here, Remember Who You Are by Archangel Michael. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. So dahil nga parehas sila na very powerful, loving, and mga creative child, ayan, na parehas sila na malakas kay Lord. Ayan. And kukuha ako ng mga dito kasi medyo matagal ko nang ginagamit to, lyrics ng mga songs. May makuha pa tayong mga hints sa mga lyrics ng song. Wow! Tingnan nyo. I love you in secret. First sight, yeah, we love without reason. Dancing with your hands tied. So, mukhang matagal na rin tong may something or crush. Tingnan natin. Oh, perfect. Well, I found a woman stronger than anyone I know. So, talagang very proud si Alden kay Kat sa mga pinagdaanan niya, parehas pinagdaanan nila. So, para sa kanya, ayan, perfect siya, si Kat. And, kuha ko isa. Oh, wow, tingnan nyo naman to. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. So, parang gusto ni Alden magpaka-hero kay Kat para maka-move on, makalimutan lahat ng hinanakit, pasakit, sakit. Ayan, hinagpis, pighati ni Kat. So, parang siya yung gusto niya maging shoulder to cry on, best friend, BFF, yung pagsasabihan niya lahat, pagbubuhusan niya ng lahat ng emotion. So, gusto niyang maging yun, hero ni Kat. Grabe ka romantic, no? And
kuha ko ng baybayin script natin dito. So, nakalagay dito, gusto kitang makita. So, ayun, isa din 'yan, gusto nila lagi makita ang isa't isa. And kuha tayo ng general signs and messages to close this reading. Divine Masculine. Wow. Luzon. Number 9. December. So, mukhang may hint na mangyayari sa December. Food lover. So, may something na mangyayari. Rainy season, bare months, and especially December. So, mukhang hindi naman pala magtatagal ang paghihintay, no? We have another sweet card. Oops. Has there this sense of humor? Fire sign, Aries, Leo, Sag. So, si Kat ay isang fire sign. So, ito sila ngayon fantastic friend. Ayan Capricorn siya si Alden, Capricorn. And funny. May Sagittarius. And ayun, maaaring soulmate talaga sila no? Maaaring sila na talaga, perfect for each other, ganyan. Practical. Kasi ito yung ginawa ni Alden dati, nagpaka-practical sa buhay. Kasi nga, priority is family, nag-ipon muna para sa future, di ba, talagang inuna niya muna yung future. Kaso, ayan, madami siyang pinalampas, madami siyang mga pinanghinayangan din sa buhay. Pero parang, kumbaga itong energy na ito is worth the wait. Kaso maghihintay na naman siya, pero kumbaga hindi na 'to bago sa kanya marami na siyang hinintay na pagkakataon. Ito ba naman ano pa naman 'di ba? Kumbaga konting hintay na lang naman. Pero mukhang hindi na rin naman magtatagal 'tong paghihintay na 'to. Ayan, so by bare months, rainy season, hanggang December may something announcement siguro or sa movie nila or may movie silang ilalabas. Yun na nga siguro yung part 2. Ayan, part 2 ng kanilang Hello, Love, Goodbye na movie. And meron pang another movie na gagawin sila. Maring yung Manila Film Fest, ayan, maring may movie silang ipapalabas. Maring separate or magkasama sila. Ayan. So, last card, May. May. So, ayan ang ating reading. So, thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.